hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Sa unang pagkakataon ay nagpakita si Pangulong Duterte sa Kamara para dumalo sa pagdinig tungkol sa drug war ng kanyang administrasyon. Itinuloy po yan kahit na in-reschedule na sana sa susunod na linggo. Ongoing pa po yung hearing, nandyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mamaya ay pupuntahan natin yung detalye tungkol dyan. Nandiyan na ba si Marian Enriquez? Okay. Wala pa. Mamaya, pupuntahan po natin si Marian Enriquez para makuha ang latest tungkol dyan sa hearing. Samantala, kasabay nga po ng pagdinig sa Kamara, nagtipon-tipon ang ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng Batasang Pambansa kaninang umaga. Ginigit nilang malaki ang naitulong ng war on drugs sa kapayapaan sa kanilang lugar. Kaugnay po niyan ay makakausap natin sa linya ng telepono si Ria Fernandez. Ria, marami bang nagpunta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ruth, dumagsa kaninang umaga ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa labas ng Batasan Pambansa. Pagdaan ng convoy ng dating presidente, mas umingay ang mga supporter nito. Ang iba, sinubukan pang sundan ng sasakyan ni Duterte bago ito makapasok sa Batasan para nga sa pagdalo nito sa pagdinig ng Quad Committee sa War on Drugs. Giit ng kanyang mga taga-suporta. Malaki umano ang naitulong ng kampanya kontra iligal na droga sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang mga lugar. Kapansin-pansin din daw na unti-unti na naman bumabalik ang krimen at mga nagdodroga. Pinuna naman ni Atty. Vic Rodriguez na dating kanang kamay ni Pangulong Bongbong Marcos ang patuloy na pagbusisi ng mga mambabatas sa Duterte drug war. Narito ang kanyang pahayag. If they have a case against President Duterte, go file it in the court or in the courts kung marami. Bukas ang ating mga korte. Hindi kinakailangan ng investigation. Are they going to amend the Dangerous Drug Act of 2002? Are they going to introduce something new? Kasi kung wala, malinaw na ito ay clear case of political persecution. Ruth, sa mga sandaling ito, nasa 5 truck ng PNP ang nakita nating nakaposisyon sa magkabilang kalsada dito sa labas ng Batasan habang gumugulong pa ang Quadcom hearing. Ruth? Ria, doon naman sa kabilang side, yung mga pamilya ba ng mga sinasabing biktima nitong EJK ay nandyan rin sa Batasan? May nakita ka? Ruth, unang nagtipon itong mga anti-Duterte dito sa labas ng Batasan bago dumating ang dating Pangulo. Nagsagawa ng misa ang mga pamilya ng biktima ng umano'y extrajudicial killings sa loob ng People's Hall dito sa Batasan Pambansa sa Kongreso. Ang sigaw pa rin nila, hustisya para sa mga pumanaw nilang kaanak. Ruth? Maraming salamat, Ria Fernandez. Sa unang pagkakataon nga po ay dumalo si Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa pagdinig ng House Quad Committee tungkol sa drug war. Puntahan po natin si Marian Enriquez para sa latest. Marian, ano nang nangyayari dyan? Yes, Ruth, tuloy-tuloy nga ngayon yung interpellation ng ilang mga mambabatas at dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At balikan nga natin, kanina, mag-aalas 10 kaninang umaga nga dumating si dating Pangulong Duterte dito sa Kamara matapos ituloy ng Quad Committee yung pagdinig tungkol sa kanyang kontrobersyal na war on drugs. At umpisa pa nga lang ng pagdinig, di tulad sa Senado, naging mahigpit na nga ang Quadcom, lalo dun sa mga pagmumura ng dating Pangulo. Nag-init naman ng ulo ng isang chairman na si Carap Paduano dahil sa paulit-ulit na pagsabat ni Digong sa mga tanong ng mga kongresista. Nagtabi din si Digong at yung kilala nga niyang kritiko na si Laila De Lima, ang dating senadora, bahagya rin siya ng kainitan matapos nga maungkat yung isang article at sumang-ayon si Digong dun sa sinasabing ang binansagan si De Lima ng mother of all drug lords. Bagay na pinabulaan na ng dating senadora. Bogus daw ang mga akusasyong ito na nagdadawit sa kanya sa illegal na droga. Samantala, hinimok naman ng dating Pangulo ang International Criminal Court o ICC na umpisahan na ang investigasyon mismo dito sa bansa. Kung kaya nga raw ng ICC ay gawin na ito bukas na bukas din. Muli ring iginit ni Duterte na hindi siya natatakot sa ICC. Aniya, matanda na raw siya at napakatagal nang nakabinbin ang issue. Kung mabibigyan nga raw siya ng pera, pamasahe, siya na mismo ang pupunta doon. Balik muna sa iyo, Ruth. Marian, dyan din kasi sa Quadcom lumabas yung testimonya tungkol dun sa umanay reward system sa drug war ng dating Pangulo. May naging tugon ba siya dyan? Ruth, kanina nga napag-usapan na rin yung reward system at yung mga pataya na ang malinaw is umamin
yung dating Pangulo na marami na siyang pinapatay na pulis sa Davao na aniyay mga kriminal. Tumanggi naman siyang sagutin nga yung tungkol sa Davao model kung pareho ba ito na pinatutupad nga dito sa war on drugs noong naging Pangulo siya. Gayon din yung pagsagot sa kung paano nga ginasta yung confidential funds at intel funds noong siya pa yung Pangulo. Giit niya ang reward na bibigay lang daw niya sa mga pulis ay yung mga enrollment, pabigat, at tuition at iba pa. Ruth. Maraming salamat, Marian Enriquez. Tungo naman tayo sa Senado kung saan nagkatensyon sa pagdinig sa budget ng PhilHealth. Tila bastos daw kasi ang pagsagot ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma sa mga tanong ng senador sa kanya tungkol sa sobrang pondo ng ahensya. Aabot sa halos 90 billion pesos ang excess funds ng PhilHealth na dapat sana'y ibabalik sa National Treasury pero napigilan pa ng korte ang paglilipat ng halos 30 billion pesos mula rito. Depensa ni Ledesma, naipon lang ang pera ng ahensya dahil higit isang dekada nang hindi na-update ang packages ng PhilHealth para sa mga benepisyaryo nito. Iginit din ni Ledesma na hindi siya nagkulang sa kanyang trabaho mula nang pumasok sa PhilHealth noong 2022. Parang wag naman sabihin na wala po kaming ginagawa. Kasi again, uulitin ko po, 'di ba? Itong pera na to, it was piling up through the years. I think it's wrong to point the finger at me. Sabi mo, wag ikaw ituturo. But sino ituturo namin? Mr. President, Ba dapat leadership to? May remind the president of PhilHealth, the resource person, to please answer the question with respect and also to temper his voice, because Senator JV has been very fair in his questioning. my apologies, Mr. President. My apologies to this honorable plenary. Dahil po dyan hindi pinalusot ng mga senador sa plenaryo ang budget ng PhilHealth. May mga senador pa raw kasing nakalinya para magtanong kay Ledesma sa susunod na hearing sa Lunes, November 18. Muli na namang hinaras ng China Coast Guard ang mga Pilipinong mangingisda sa Sabina Shoal. Sa kuhang ito ng mga sakay ng FFB Hadasa, makikita ang paglapit ng dalawang bangka ng China. Base sa salaysay ng FFB Hadasa, 2 beses silang tinangkang mangisda sa Sabina o Escoda Shoal noong October 9 at 17. Pero hinarangan daw sila ng China at nagpawangwang pa raw ito sa kanila sa kaparehong pagkakataon. Nilubayan lang daw sila ng mga ito nang mag-iba sila ng direksyon palayo sa Sabina Shoal. Kasunod ng insidente, naghain na raw ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs. Ayon sa DFA, aabot na sa 56 ang inihaing protesta ng Pilipinas laban sa China ngayong taon lang. 2 bagyo ang binabantayan ngayon ng Pag-asa, isa na riyan ang bagyong Ophel na lalo pang lumakas habang papalapit sa Northern Luzon. Huli itong namataan 485 kilometers silangan ng hilagang silangan ng Daet, Camarines Norte. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 120 kilometers per hour at bugsong papalo sa 150 kilometers per hour. Kumikilos ito pa Kanluran, hilagang Kanlurang direksyon. Ayon sa Pag-asa, posible itong mag-landfall sa Cagayan sa mga susunod na oras. Sa ngayon, nakataas na ang signal number 2 sa silangang bahagi ng mainland Cagayan at Isabela. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan at Isabela, maging sa Batanes, Babuyan Islands, Quirino, Nueva Vizcaya at Apayao. Signal number 1 sa Kalinga, Abra, Mountain Province, Ilocos Norte, silangang bahagi ng Ifugao at hilangang bahagi ng Aurora. Bukod naman sa bagyong Ophel, posible rin daw na pumasok sa PAR bukas ang isa pang bagyong tatawaging Pepito. Matinding pagbaha pa rin ang nararanasan ngayon sa ilang lugar sa Cagayan matapos umapaw ang Cagayan River dahil sa pananalasa naman ng bagyong Nika. Tulong-tulong ang mga residente sa Barangay Gabot sa bayan ng Amulong para iligtas ang isang lalaking muntikan ng malunod sa ilog. Kumukuha raw ng mga inanod na kahoy ang lalaki nang mangyari ang insidente. Agad siyang tinulungan ng mga rescuer. Ganito naman kalawak ang baha sa Barangay Sentro sa bayan ng Enrile. Nagbistulang ilog na ang mga palayan at kalsada. Bubong na lang din ang makikita sa ilang bahay sa Barangay Dugo sa bayan ng Kamalanyugan. Sa datos ng Regional Civil Defense Office, nasa mahigit 24,000 na individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center sa Region 2 dahil sa sunod-sunod na bahang tumama sa Cagayan Valley. Bukod pa yan sa 18,000 na lumikas at nakitira sa mga kaanak. Marami pang aabangang balita sa pagbalik ng Frontline
Express. Talaga namang hinangaan ng volleyball superstar na si Alyssa Dafinam Valdez sa kanyang stint bilang guest sportscaster sa Frontline Pilipinas. Sabi ng mga netizen, like a pro si Alyssa sa paghahatid ng mga balitang sports. Patunay daw yan na hindi lang siya pang volleyball. Pinusuan din niya ng kanyang fans. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Pananaksak ng isang misis sa kabit ng kanyang mister sa pool sa CCTV. At volleyball star na si Ea Laure sasabak din bilang guest sportscaster sa Frontline Pilipinas mamaya. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.